Makinig ka. Pupunta ako ngayon sa Palawan, kasama si Isabel. Sabihin mo sa asawa ko na may biglaang business trip ako. Hindi naman maghihinala yon. Para lang naman siyang palamuti sa bahay. Isang malamig at malupit na boses ng isang asawa ang umalingaw sa suite ng isang mamahaling hotel. Ngunit ang reaksyon ng kanyang sekretaryo sa kabilang linya ay lubhang nakakabahala. Sir, ano yon? Nanginginig ang boses mo. Huwag mong sabihing may sinabi na naman si Elena. Hindi po, sir. Wala na po akong masasabi kay ma'am. Kasi umalis na po si Ma'am Elena. Dala ang lahat ng yaman ninyo, ang vault, ang mga account ng kumpanya. Lahat po ay wala ng laman. Sa isang iglap, tila nagyelo ang hangin sa pagitan ng telepono. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ng mayabang na asawa ang isang mas malupit na katotohanan. Hindi lamang pera ang nawala sa kanya. Ibalik natin ang oras, 6 na buwan, bago ang lahat. Ako si Elena Santos, 52 taong gulang. Sa napakalawak na sala ng aming mansyon sa isang tahimik na subdibisyon sa Metro Manila, nakatitig ako sa isang piraso ng resibo. Manila Jewels, Greenbelt, Diamond Necklace, 150,000. Galing ito sa bulsa ng Amerikana ni Marco. Ang aking asawa, syempre, hindi ko kaarawan o anibersaryo ng aming kasal. Sa katunayan, mahigit 10 taon na akong walang natatanggap na regalo mula sa kanya. Hay! Nagwaldas na naman para sa isang batang babae. Bulong ko sa sarili. Habang inilalapag ko ang resibo sa mesa, narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto sa harapan. Pumasok sa sala si Marco. 55 taong gulang, na may mabibigat na yabag. Siya ang presidente ng isang IT consultancy firm at dahil sa tagumpay nito kamakailan, madalas na siyang ma-interview sa TV at mga magasin. Hoy, Elena! Hindi pa ba handa ang pagkain? Sigaw niya. Pulang-pula ang mukha at amoy na amoy alak. Handa na. Iinitin ko lang ulit. Nakakasuka ang mga pagkaing mahirap mo, sabi ni Marco, sabay winakli ng buong lakas ang platito ng adobong inihanda ko sa mesa. Isang matinis na tunog ng nabasag na babasagin ang narinig kasabay ng pagkalat ng sarsa ng adobo sa sahig. Iyon ang ulam na maaga kong pinaghirapan na inalala ang kanyang kalusugan mula pa sa pagpapakulo ng karne hanggang sa pagtimpla. Wala ka talagang silbi. Kaya ayoko sa mga matatandang hukluban eh. Bakit hindi mo subukang ayusin ang sarili mo? Akala mo ba kung sino ka? Para maging asawa ng isang presidente ng kumpanyang may bilyon-bilyong kita taon-taon? Gayong hindi ka man lang nakatapos ng high school? Kaninong biyaya ba? Yang tinatamasa mo? Hindi ako sumagot. Tahimik kong pinulot ang mga piraso ng patatas na nagkalat sa sahig. Alam kong ang anumang sasabihin ko ay magpapasiklab lamang sa kanyang galit. Ngunit ang aking pananahimik ay lalo pa siyang ininis. Sumagot ka. Pinapatira kita sa mansyon na ito gamit ang perang pinaghirapan ko. Isa ka lang palamuti na walang ibang ginawa kundi magluto. Wala ka man lang bang pasasalamat? Pasensya na. Nadumihan tuloy ang sahig. Walang emosyon akong kumuha ng basahan at sinimulang punasan ang sahig. Bumuntong hininga si Marco at sinabing, "Buwisit na babae." Bago umakyat ng padabog papunta sa aming silid tulugan sa ikalawang palapag. Naiwang mag-isa sa sala, tahimik kong piniga ang basahan. Kasabay ng paglinis ko sa sahig, naramdaman kong may isang bagay sa loob ko na tuluyan ng nanlamig. Nakalimutan na niya. Siya, na laging nang iinsulto sa akin bilang isang babaeng hindi nakatapos ng high school at walang kwenta, ay nakalimutan na ang tunay na dahilan kung bakit niya iwinawagayway ngayon ang titulong presidente. At kung kaninong pera at koneksyon ba talaga ang nagtayo sa bahay na ito at sa kumpanyang iyon. Totoo, huminto ako sa high school dahil sa problemang pampamilya. Ngunit pagkatapos noon, ako mismo ang nagsikap na isalba ang maliit na machine shop na iniwan ng aking yumaong ama
at ako rin ang nagpasyang sumabay sa agos ng panahon at gawin itong isang kumpanya sa larangan ng IT. Si Marco ay isang palamuti lamang, isang taong pansamantalang pinaupo ko sa posisyon ng presidente noong ako ay bumagsak dahil sa sobrang pagod. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang resibo ng 850,000 pisong kuwintas at isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, kung iyan ang gusto mong paniwalaan, kinuha ko ang aking smartphone at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Ito ay isang agarang abiso mula kay Mr. Cruz, ang kasalukuyang sekretaryo ni Marco, na matagal nang nagsisilbing espiya para sa akin. Ma'am Elena, sinusubukan po ni Sir Marco na maglabas ng malaking halaga mula sa pangunahing account ng kumpanya. Ang kasama niya po ay isang bagong empleyado na nagngangalang Isabel. Sa sandaling nabasa ko ang mensaheng iyon, isang gong ng paghihiganti ang tahimik na tumunog sa loob ko. Ang paghahanda para sa huling hatol sa aking asawa ay nagsimula na, kinabukasan ng hapon, habang nililipad ng malamig na hangin ng tag-ulan ang mga tuyong dahon, nagtungo ako sa isang tahimik at makalumang coffee shop sa isang eskinita sa Makati. Pagkaupo ko sa isang marangyang silyang pelus, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok kasabay ng tunog ng kampana sa pinto. Siya, si Mr. Cruz, ang sekretaryo ng aking asawa. Nang makita niya ako, yumuko siya ng malalim bago umupo sa upuan sa tapat ko. Ma'am Elena, pasensya na po sa biglaang pagtawag, pero kailangan na po nating kumilos agad. Habang maingat na tumitingin sa paligid, inilabas ni Mr. Cruz ang isang makapal na sobre at isang maliit na voice recorder mula sa kanyang leather na briefcase. Siya ay isa sa mga una kong empleyado. Kasama ko sa hirap at ginhawa mula pa noong itinatayo ko ang kumpanya. Siya ang aking pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Nang si Marco ang naging presidente, sinadya kong italaga siya bilang sekretaryo nito upang magsilbing aking mga mata at tainga laban sa mga kalokohan ni Marco. Salamat, Mr. Cruz. Kumusta na ang tungkol sa kasong iyon? Opo. Si Sir Marco po ay may malapit na relasyon sa isang bagong empleyado na nagngangalang Isabel, isang babae na nasa kanyang 20s. At narito po ang ebidensya ng paggamit niya ng pondo ng kumpanya para sa pansariling layunin, tulad ng pagbili ng mga mamahaling regalo para sa kanya. Sa loob ng sobrang iniabot ni Mr. Cruz ay mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant, mga booking sa mga luxury hotel, at isang detalyadong resibo mula sa isang alahasan na katulad ng nakita ko kahapon. At saka, nirecord ko po ang usapan nila sa opisina kagabi. Pasensya na po kung masasaktan ang inyong pandinig. Nang pindutin ni Mr. Cruz ang play button ng voice recorder, isang matinis at nakakairitang tawa ng babae ang narinig sa gitna ng ingay. Ha ha ha! Sir, ang ganda-ganda po ng bag na ito. Sigurado po kayong bibilhin nyo para sa akin? Oo naman. Ako ang presidente ng isang kumpanyang may bilyon-bilyong kita. Kayang-kaya kong ipasok sa gastos ng kumpanya ang ganito kaliit na bagay. Wow! Pero, hindi po ba magagalit ang asawa ninyo kapag nalaman niya? Sa malanding tanong ni Isabel, sumagot si Marco na may halong pagtawa. Yung matandang hukluba na yon, huwag mo siyang alalahanin. Hindi naman nakatapos ng high school yon kaya wala siyang alam. Hindi niya naiintindihan na ako ang nagpalaki sa kumpanyang ito. Isa lang siyang kawawang parasito na nabubuhay sa perang pinaghihirapan ko. Sayang naman po, sir. Isang gwapo at matagumpay na tulad ninyo ay nagsasayang ng panahon sa isang matandang tulad niya. Bakit hindi niyo pa po hiwalayan? Malapit na. Palalayasin ko rin yon. Iiwan ko siyang walang-wala para mamulubi sa kalye. Kahit na natapos na ang recording, nanatili akong tahimik na nakatitig sa aking tasa ng kape. Ma'am Elena, nag-aalalang tawag ni Mr. Cruz. Ngunit umiling lang ako. Laging minamaliit ni Marco ang katotohanang hindi ako nakatapos ng high school. Ngunit nakakalimutan niya ang isang fundamental na katotohanan. O baka naman,
Binabago niya ang kanyang mga alaala para umayon sa kanyang kagustuhan. Ang aking ama ay may-ari ng isang maliit na machine shop sa probinsya. Ngunit noong high school ako, bumagsak ang kanyang kalusugan dahil sa sobrang pagod at napilitan akong huminto sa pag-aaral upang saluhin ang negosyo. Nagsikap akong bayaran ang mga utang, nagtrabaho ng marumi, habang pinag-aaralan ko sa sarili kong sikap ang programming at IT. At matagumpay kong binago ang makalumang pagawaan para maging isang modernong IT consultancy firm. Sa prosesong iyon, nakilala ko si Marco, na noon ay isang ordinaryong ahente sa ibang kumpanya. Gusto kitang tulungan, sabi niya noon. Naakit ako sa kanyang kabaitan at kami ay nagpakasal, ngunit nang nagsimulang umunlad ang kumpanya, ako naman ang bumagsak dahil sa sobrang pagod. Elena, ako na ang bahala rito. Magpahinga ka lang. Ako na muna ang magiging presidente. Sa mga sandaling iyon, tila tunay ang kanyang pag-aalala habang hawak ang aking kamay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang isipin na ang tagumpay ng kumpanya ay dahil lahat sa kanyang sariling galing. Binaliwala niya ang katotohanan na ang kumpanya ay nananatiling matatag dahil ako ang kumokonekta sa mga importanteng tao sa likod ng mga eksena at dahil sa mga mahuhusay na empleyadong tulad ni Mr. Cruz na nagpapatakbo ng operasyon. Siya ay naging isang mayabang na diktador. Masyado na pong lumaki ang ulo ni Sir. Sabi ni Mr. Cruz na may pighati sa mukha. Sa katunayan po, nagpaplano si Sir na dalhin si Isabel sa isang linggong bakasyon sa Palawan ngayong weekend. Palawan, sabi niya sa akin ay business trip. Opo, inutusan niya po akong sabihin sa inyo na business trip iyon. Ngunit hindi lang po iyon ang problema. Kumuha si Mr. Cruz ng isa pang dokumento mula sa ilalim ng sobre at inilagay sa harap ko. Nang makita ko ito, isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. Ito ay isang kontrata ng paglilipat ng shares. Opo, pinaplano po ni Sir na gamitin ang isang peking pirma para ilipat ang mayorya ng shares ng kumpanya na nakapangalan sa inyo patungo sa pangalan niya at pagkatapos ay sa pangalan ni Isabel. Malamang, tatapusin niya ang proseso habang nasa Palawan sila. Ang agawin sa akin ng kumpanya at palayasin akong walang-wala. Ang mga salitang sinabi ni Marco sa recording kanina ay hindi pala biro. Seryoso siyang itulak ako sa impyerno. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang itinaas ang aking mukha. Mr. Cruz, po? Iniisip ni Marco na isa lang akong mangmang na asawa na basta-basta na lang niyang itatapon. Tama ba? Nang ngumiti ako ng tahimik, bahagyang ngumiti rin si Mr. Cruz na tila nakahinga ng maluwag. Nakalimutan na yata ni Sir kung gaano kayo katalino at katapang, ma'am. Oo nga. Siguro ay oras na para gisingin siya sa katotohanan? Simulan na natin ang plano. Habang nagpapakasaya ang aking asawa kasama ang kanyang batang kerida sa Palawan, babawiin ko ang lahat. Hindi ko babawiin. Ibabalik ko lang ang lahat sa dati nitong lugar. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang bitag na inihanda ng aking asawa para sa akin ay hindi lamang tungkol sa shares ng kumpanya. Ito ay isang bagay na mas masahol at mas nakakatakot. Biyernes ng umaga, napakaganda ng mood ni Marco. Nakasuot siya ng mamahaling Italianong suit at maingat na inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Sa kanyang mukha, walang bahid ng pagkakasala sa pagtataksil sa akin. Makinig ka, Elena. Aalis ako papuntang Palawan ng isang linggo para sa isang business trip. May importante akong kliyenteng kakausapin. Huwag kang tatawag o mang-iistorbo. Tumayo ako ng may kaunting distansya at sumagot ng walang emosyon. Sige, naiintindihan ko. Mag-iingat ka. Talaga ngang wala kang kamuwang-muwang. Hindi mo kailanman maiintindihan kung gaano ako nagpapakapagod sa labas para kumita, lalo na't hindi ka nakatapos ng high school. Maglinis ka na lang dito sa mansyon. Pagkasabi niyon, lumabas si Marco nang hindi man lang tumitingin sa akin
at marahas na isinara ang pinto. Sa sandaling sumara ang pinto, ang pagkatao ko bilang asawang si Elena Santos ay tuluyan nang naglaho. Sa malamig na katahimikan ng entrada, huminga ako ng malalim at agad na kinuha ang aking smartphone para tawagan si Mr. Cruz. Mr. Cruz, umalis na siya. Opo ma'am. Sisimulan na po natin ang plano ayon sa napag-usapan. Pagkababa ng telepono, agad akong umakyat sa study sa ikalawang palapag. Ito ang kwartong madalas sabihin ni Marco na kanyang teritoryo at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ko. Tumayo ako sa harap ng isang maliit na nakatagong vault sa ilalim ng kanyang mesa. Hindi alam ni Marco, pero ang password ng vault na ito ay ang anibersaryo ng araw na siya ay naging presidente. Isang bagay na akma sa kanyang pagiging mayabang. Click. Nang buksan ko ang mabigat na pinto, nakita ko ang isang USB memory stick kasama ng pera at mga passbook. Ito ang sinasabi ni Mr. Cruz na laging dala-dala ni Marco na naglalaman ng mga kumpidensyal na datos. Agad kong isinaksak ang USB sa aking laptop at sinuri ang laman nito. Nang makita ko ang mga folder na lumitaw sa screen, napahinto ako sa paghinga. Mga pekeng resibo, listahan ng mga ghost transaction, plano sa pagbili ng kondo para kay Isabel. Naroon ang mga ebidensya kung paano niya ginamit ang pondo ng kumpanya para sa pansariling layunin at kung paano niya binalak na bilhan ng mamahaling kondo sa syudad si Isabel na may mga detalyadong numero. Higit pa rito, may mga bakas din ng money laundering gamit ang mga kliyente ng kumpanya na hindi ko napansin noon. Ganito na pala siya kasama. Hindi lang niya plinano na agawin ang kumpanya sa akin, kundi ginawa niya itong gatasan. Kung lalabas ang katotohanan ito, hindi lang malulugi ang kumpanya, kundi tiyak na makukulong si Marco. Ngunit ang layunin ko ay hindi ang isuplong siya sa pulis. Ang layunin ko ay wasakin ng tuluyan sa harap niya ang kanyang pinakamamahal na dangal at pride bilang isang presidente. Noon ko napansin ang isa pang hindi pamilyar na file sa isang sulok ng screen. Ang pangalan ng file, ang plano ng pagtatapon kay Elena. Dahil sa masamang kutob, binuksan ko ang file. Ang bumungad sa akin ay isang dokumentong hindi ko mapaniwalaan. Mga hakbang para sirain ang pag-iisip ni Elena Santos at pilitin siyang pumirma sa divorce papers. Nakasulat doon na parang isang business project. Ang isang listahan ng mga pang-araw-araw na pang-iinsulto at mga planadong aksyon para galitin ako. Ang pang-aalipusta sa akin dahil hindi ako nakatapos ng high school, ang pagtapon sa pagkaing buong puso kong inihanda, lahat pala iyon ay planado para sirain ang aking pag-iisip. Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Hindi ito kalungkutan. Ito ang tunog ng tuluyang pagkamatay ng kahit katiting na pagmamahal na natitira pa para sa kanya. Hayop ka, bulong ko habang nanginginig ang mga kamay. Dati, ang plano ko lang ay bawiin ang kumpanya, humingi ng danyos at tahimik na makipaghiwalay. Ngunit dahil sa ganitong klase ng pagmamaliit, iba na ang usapan. Kinuha ko ang aking smartphone at muling tinawagan si Mr. Cruz. Mr. Cruz, babaguhin natin ng kaunti ang plano. Gusto kong sirain mo ang lahat ng koneksyon na inaasahan niya, hanggang sa pinakaugat. Sa kabilang linya, tila nagulat si Mr. Cruz sa lamig ng aking boses, ngunit agad siyang sumagot ng buong lakas. Masusunod po, Ma'am Elena. Kung ganoon, gagamitin na po ba natin ang ating huling alas? Oo. Kailangan din nating ipaalam sa kanya ang tunay na pagkatao ng babaeng nagngangalang Isabel. Sa mga oras na ito, malamang ay umiinom na ng champagne si Marco kasama si Isabel sa first class na upuan ng eroplano. Ngunit ang naghihintay sa kanila sa Palawan ay hindi isang matamis na bakasyon. Kinopya ko ang lahat ng data sa computer at sinimulan ang paghahanda para kumpletuhin ang mga ebidensya. Ngunit bigla, isang hindi inaasahang tunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw. Nang tingnan ko ang monitor, nakita ko ang isang matandang lalaki na naka-Amerikana. Ang abogado ng kumpanya,
si Attorney Garcia. Bakit narito sa bahay ko ang abogadong malapit kay Marco sa ganitong oras? Isang masamang pangamba ang muling bumalot sa mansyon. Sa monitor, nakatayo si Attorney Garcia na tila hindi komportable. Matagal na siyang konektado sa pamilya ni Marco mula pa sa panahon ng kanyang ama. Simula nang maging presidente si Marco, si Attorney Garcia ang nagbibigay ng legal na proteksyon sa mga agresibong pamamaraan nito sa negosyo. Huminga ako ng malalim at pinindot ang intercom. Sino po sila? Ako si Attorney Garcia, kinatawan ni Mr. Reyes. Ma'am, maaari po ba akong humingi ng kaunting oras? Kinatawan. Kakalabas lang ni Marco para sa kanyang paglalakbay na kunwari business trip. Ang pagpapadala niya ng abogado sa ganitong pagkakataon ay nangangahulugang ito na marahil ang huling hakbang sa kanyang plano ng pagtatapon kay Elena. Tuloy po kayo. Bukas ang pinto. Ilang minuto ang lumipas, pumasok sa sala si Attorney Garcia at umupo sa isang leather na sofa. Mula sa kanyang makapal na briefcase, naglabas siya ng ilang dokumento. Diretsahan na po, ma'am. Inutusan po ako ni Mr. Reyes na bilisan ang proseso ng inyong diborsyo. Narito po ang kasunduan na naglalaman ng kanyang mga kondisyon. Tiningnan ko ang mga dokumentong inilagay ni Attorney Garcia sa mesa at napangiti ako ng mapait sa aking isipan. Masyado naman pong biglaan ito. Kasalukuyang nasa Palawan ang asawa ko para sa isang business trip at wala siyang nabanggit na anuman bago siya umalis. Para po kay Mr. Reyes, ang inyong pagsasama ay matagal nang tapos. Ayon po sa kanya, bilang isang taong hindi nakatapos ng high school, hindi ninyo sinikap na abutin ang antas ng kaalaman na nararapat sa kanyang posisyon sa lipunan at ito raw po ay nagdulot sa kanya ng matinding stress. Walang sapat na kaalaman? Pag-uulit ko. Bahagyang umiwas ng tingin si Attorney Garcia. Ayon po sa kanya, wala kayong sapat na kaalaman para makialam sa pamamahala ng kumpanya at puro pagwawaldas lang daw po ang inyong ginagawa. Kung pipirmahan ninyo ang kasunduang ito, bibigyan kayo ng settlement na 3 milyong piso, kapalit nito, lahat ng shares ninyo sa kumpanya ay ililipat sa pangalan niya nang walang bayad, 3 milyong piso. Ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo at palakihin hanggang sa magkaroon ng bilyon-bilyong kita taon-taon ay nagkakahalaga lang ng 3 milyon, higit pa sa galit. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkadismaya, Attorney Garcia. Matagal na kayong konektado sa aming pamilya. Hindi nyo ba nakikita kung gaano kabaliw at hindi makatarungan ang mga kondisyong ito? Tanong ko sa malamig na boses. Tumingin siya sa akin at umubo ng pilit. Ma'am, kinatawan lang po ako ni Mr. Reyes. Sinabi rin po niya, mangmang na babae. Yun na hindi nakatapos ng high school. Wala siyang alam sa batas. Takutin mo na lang para pumirma. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, naging tensyonado ang hangin sa sala. Ganoon pala. Talagang mababa ang tingin niya sa akin. Sa totoo lang po, ma'am. Nagbago ang tono ni Attorney Garcia na parang kinakausap ang isang kaawa-awang bata. Si Mr. Reyes po ay isa ng kilalang negosyante sa industriya. Samantalang kayo po ay isang simpleng may bahay lang. Kung aabot ito sa korte, wala po kayong laban. Gamit ang yaman at koneksyon ni Mr. Reyes, kayang-kaya niyang sirain ang reputasyon ninyo. Iminumungkahi ko pong gumawa kayo ng matalinong desisyon. Lubusan niya akong tinatrato bilang isang ignorante at tangang babae. Hindi lang si Marco, kundi pati ang abogadong ito ay minamaliit ako. Ngunit may isang malaking pagkakamali sila, ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito at ang may hawak ng pinakamalakas na alas ay walang iba kundi ako. Ganoon po ba? Malinaw na sa akin. Huminga ako nang malalim at kinuha ang kasunduan sa mesa. Naiintindihan niyo na po ba? Kung ganoon, pakipirmahan na po dito. Inabot ni Attorney Garcia ang isang ballpen na may ngiti ng tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon, tsk! Tsk!
Pinunit ko ang kasunduan sa gitna at itinapon sa basurahan. Anong ginagawa ninyo, ma'am? Attorney Garcia, bilang isang abogado, kinonsinti ninyo ang katiwalian ng inyong kliyente at tinangka ninyo akong takutin. Ang ebidensya para dyan ay nasa USB data na nakuha ko kanina at sa usapan nating ito na aking ni-record. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na voice recorder at inilagay sa mesa. Agad na namutla ang mukha ni Attorney Garcia. Ma'am, anong ibig sabihin nito? Ang mga peking transaksyon, mga itinatagong libro ng account, at ang paggamit ni Marco sa pondo ng kumpanya. Kasabwat ka rin bilang abogado ng kumpanya, hindi ba? Sa USB data na iyon, may mga talaan din ng mga kahina-hinalang paglilipat ng pondo sa iyong law firm. Nang ilantad ko ang malamig na katotohanan, napatayo si Attorney Garcia. Hindi maaari. Paano mo nalaman ang tungkol sa data na yon? Sinabi ni Mr. Reyes na hindi ka marunong kahit buksan man lang ang computer. Gusto lang niyang paniwalaan iyon. Dahil hindi ako nakatapos ng high school, inakala niyang wala akong kayang gawin. Ngunit Attorney Garcia, ang tunay na nakakatakot ay ang taong nagkukunwaring walang alam pero nakikita ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo at tinitigan siya. Maaari kang pumili. Sasama ka kay Marco sa kanyang paglubog o kakampi ka sa akin ngayon at ilalahad ang lahat ng kanyang kasamaan. Kung hindi, ang lisensya mo bilang abogado ang mawawala. Nanginginig na pinunasan ni Attorney Garcia ang pawis sa kanyang noo at tumingin sa akin ng may desperasyon. Ang kanyang pagtataksil kay Marco ay isang bagay na lang ng oras at sa parehong sandali, sa isang mamahaling hotel sa Palawan. Samantala, sa Palawan, matapos ang isang oras at kalahating biyahe sakay ng isang private van mula sa Puerto Princesa International Airport, dumating sina Marco at Isabel sa lobby ng isang napakaluhong resort hotel na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso bawat gabi. Wow, sir! Ang ganda at ang lawak. Parang palasyo. Sigaw ni Isabel habang hila-hila ang kanyang branded na maleta. Mayabang nang umisi si Marco at inakbayan si Isabel. Siyempre, ako ang presidente ng isang bilyong pisong kumpanya. Nararapat lang sa isang magandang babaeng tulad mo ang isang lugar na ganito. Isang mundong hindi mararating ng maruming matandang yon. Naku sir, ang galing niyo po talaga. Iniisip ko lang, ano kayang ginagawa ng asawa ninyo ngayon sa bahay? Siguro nagluluto mag-isa. Malamang. Nag-aabang ng sale sa supermarket. Hayaan mo na. Ang sarap ng hangin kapag hindi ko nakikita ang mukha niya. Halika na, mag-check-in na tayo. Mayabang na naglakad si Marco patungo sa front desk at inilapag ang kanyang platinum card. Nagpa-reserve ako sa pangalang Reyes, isang suite room. Magalang na yumuko ang staff at sinimulang tingnan ang computer. Ngunit ilang segundo lang, kumunot ang noo ng staff at kinausap si Marco. Paumanhin po, Mr. Reyes. Mukhang hindi po magamit ang card na ito. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba alam ang credit limit ng card ko? 10 milyon yan? Sira siguro ang makina ninyo. Subukan mo ulit. Naiinis na sumigaw si Marco, ngunit maingat na isinauli ng staff ang card. Hindi po, sir. May mensahe po mula sa card company na pansamantala pong sinuspinde ang paggamit nito. Pasensya na po. May iba pa po ba kayong card? Buwisit! Walang kwenta. Sino ba namang tanga ang nagkamali ng ganito? Oh, heto. Itong black card ko ang gamitin mo. Kumuha si Marco ng isa pang credit card mula sa kanyang wallet at inihagis sa counter. Ngunit pareho lang ang resulta. Lalo pang naguluhan ang staff. Pasensya na po talaga, sir. Ganoon din po ang sitwasyon nito. Ano? Huwag mo akong lokohin. Sino ba sa tingin mo ang kausap mo? Ako ang presidente ng Reyes IT Solutions. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco sa lobby at napatingin ang ibang mga bisita. Sir, anong nangyayari? Nakakahiya po. Bulong ni Isabel habang hinihila ang braso ni Marco.
Manahimik ka. Saglit lang to. Siguradong nagkamali lang si Cruz sa accounting. Tatawagan ko siya ngayon at sesermonan. Sa galit, kinuha ni Marco ang kanyang smartphone at tinawagan ang sekretaryong si Mr. Cruz. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot si Mr. Cruz. Yes, sir. Hoy, Cruz, anong pinag-utos mo sa accounting? Lahat ng credit card ko, hindi gumagana. Hindi ako makapag-check-in sa hotel. Pasensya na po, sir. Hindi sapat ang pasensya. Tawagan mo ang card company ngayon din at ipa-unlock mo. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Hindi ka naman si Elena na walang alam para gumawa ng ganitong kabobohan. Habang nagsisigaw si Marco sa telepono, nanahimik sandali si Mr. Cruz bago sumagot sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Sir, ang suspension po ng inyong card ay hindi pagkakamali ng accounting. At hindi ko po ito kayang i-unlock. Ha? Anong ibig mong sabihin? Dineni na po ni Ma'am Elena ang lahat ng accounts ninyo. At umalis na dala ang lahat ng inyong yaman. Ang vault, ang pangunahing account ng kumpanya, lahat po ay wala ng laman. Dahil dito, lahat ng family cards at corporate cards na nakapangalan sa inyo ay ipin-block na rin po niya. Natigilan si Marco. Muntik nang mahulog ang kanyang telepono, ngunit mabilis niya itong nahawakan. Anong sinasabi mo? Umalis si Elena dala ang lahat? Bakit niya magagalaw ang account ng kumpanya? Isa lang siyang may bahay na hindi nakatapos ng high school. Hindi niyo po siguro alam, sir. Pero ang tunay na may-ari ng mga account na iyon at ang may huling kapangyarihan sa pag-aproba ay si Ma'am Elena. Pansamantala lang po niyang ipinasa sa inyo ang kapangyarihan bilang presidente. Ano? At saka po, nakuha na ni Ma'am Elena ang lahat ng ebidensya ng paggamit ninyo sa pondo ng kumpanya, ang mga itinatagong libro, at ang data ng plano ng pagtatapon kay Elena. Sa kasalukuyan po, kumampi na rin sa kanya si Attorney Garcia. Hindi totoo. Pati si Garcia, agad na nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Ang imahe ng presidente na nakasuot ng mamahaling suit ay naglaho at napalitan ng mukha ng isang desperadong nasa edad na lalaki. Sir, ngayon niyo siguro naiintindihan kung gaano kayo naging mayabang at kung gaano ninyo minaliit si Ma'am Elena. At kung gaano kalaking katangahan iyon. Sa boses ni Mr. Cruz, malinaw na maririnig ang matagal na niyang kinikimkim na pagkamuhi. Mula ngayon, susundin ko na po ang utos ni Ma'am Elena para ihanda ang isang pangkalahatang pulong ng mga shareholder para sa pagpapatalsik sa inyo. Magsaya po kayo sa inyong bakasyon sa Palawan. Do it. Do it. Ang walang emosyong tunog ng pagtatapos ng tawag ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Marco. Hoy, Cruz! Sandali! Huwag mo akong lokohin! Hello, Cruz! Kahit anong sigaw niya, tapos na ang tawag. Sir, anong nangyari? Gusto ko na pong pumunta sa kwarto, sabi ni Isabel habang hinihila ang manggas ni Marco. Ngunit marahas siyang itinulak ni Marco at napaupo ito sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Tapos na. Ang kumpanya ko, ang pera ko, lahat, kinuha ng matandang hukluban na yon. Ang kaawa-awang pagbagsak ni Marco sa lobby ng mamahaling hotel ay simula pa lamang. Dahil sa pagkawala ng kanyang pera at posisyon, ang tunay na kulay ni Isabel ay malapit nang lumabas. Anong ibig sabihin nito, Marco? Wala kang pera? Tanong ni Isabel sa isang malamig na boses habang nakatingin ng mababa kay Marco na nagpapanik sa lobby ng hotel. Ang matamis niyang ngiti kanina ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng lantad na pagkamuhi at inis. Sandali lang, Isabel. Hindi totoo to. May nagkamali lang. Imposibleng ma-freeze ng isang mangmang na may bahay ang mga account ko. Desperadong sabi ni Marco, habang sinusubukang tumayo at hawakan ang balikat ni Isabel. Huwag mo akong hawakan. Mabilis na umiwas si Isabel at tinitigan siya ng masama. Hindi ba't sabi mo presidente ka ng 1 bilyong pisong kumpanya? Bakit kinuha lahat ng asawa mo ang pera mo? Hindi ka man lang makapagbayad ng hotel? Isa ka lang palang pobreng matanda. Pobreng matanda. Natulala si Marco. Ang bata?
At magandang babae na kanina lang ay humahanga sa kanya ay biglang nagbago ng pakikitungo. Huwag mo akong lokohin. Sayang ang biyahe ko sa Palawan. Bakit suspendido ang mga card mo? At paano na yung Hermes bag na ipinangako mo sa akin? Dahil sa sigaw ni Isabel, napahinto at napatingin ang ibang mga bisita. Tingnan mo yung dalawa. Nag-book ng suite pero walang pambayad. Kawawa naman yung babae. Naloko ng matanda. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga karayom na tumusok sa pride ni Marco. Okay. Isabel, kumalma ka. May natitira pa dapat sa personal account ko. Magwi-withdraw lang ako sa malapit na convenience store. Hintayin mo ako dito. Nagmamadaling kinuha ni Marco ang kanyang wallet at tumakbo palabas ng hotel. Ngunit hindi pa niya alam. Ang bitag na inihanda ko, si Elena Santos, ay hindi isang bagay na malulutas lang ng kaunting cash. Samantala sa Maynila, nasa lounge ako ng isang mamahaling hotel na inayos ni Mr. Cruz. Habang pinagmamasdan ang magandang tanawin ng syudad mula sa bintana, tahimik kong ininom ang aking tsaa. Ma'am Elena, pasensya na po kung pinaghintay ko kayo. Mabilis na lumapit si Mr. Cruz at yumuko bago umupo sa tapat ko. Salamat sa iyong pagsisikap, Mr. Cruz. Kumusta na si Marco? Opo. Kanina po sa front desk ng hotel, hindi niya magamit ang kanyang card at nagsisigaw daw po siya. Nang sabihin ko po sa telepono ang tungkol sa pag-freeze ng account, nagpanik po siya at kasalukuyan daw pong nag-aaway sila ng babaeng si Isabel. Habang kalmadong nag-uulat si Mr. Cruz, hindi ko maiwasang mapangiti. Ganoon nga ang inaasahan kong reaksyon. Kapag nawala ang pera at titulo niya, isa na lang siyang taong walang laman at siguradong hindi naman talaga siya mahal ng babaeng iyon. Tama po kayo. At ayon po sa inyong utos, naayos ko na rin po ang kanyang personal account. May ngiti sa labi ni Mr. Cruz habang ipinapakita sa akin ang screen ng kanyang tablet. Naroon ang balanse ng personal na bank account ni Marco. Balansa. Vieja. No. Magaling, Mr. Cruz. Paano mo ginawa iyan? Dati po, para makalikom ng pondo para sa kondo ni Isabel. Nangutang si Sir Marco, hindi lang mula sa kumpanya, kundi pati na rin sa kanyang personal na account. Itinakda ko po ang petsa ng pagbabayad ng utang na iyon para sa araw na ito at automatiko pong kinaltas. Siyempre, legal po ang lahat at may pirma mismo ni Sir. Pumipirma pala siya nang hindi man lang binabasa kung ano ang pinipirmahan niya. Talagang ang palamuti lang siya sa upuan ng presidente. Tumango ako ng may kasiyahan. Ang kayabangan ni Marco, na minamaliit ako bilang isang mangmang, na hindi marunong kahit magbasa ng dokumento, ang siyang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ngunit Ma'am Elena, hahayaan na lang po ba natin si Sir na maiwan sa Palawan? Wala na po siyang pamasahe pa uwi. Baka mamulubi po siya doon. Nagpakita ng bahagyang pag-aalala si Mr. Cruz. Hindi. Bibigyan ko pa siya ng dahilan para bumalik. At saka, ang babaeng si Isabel, malaking pagkakamali kung iisipin mong isa lang siyang batang mukhang pera. Inilapag ko ang aking tasa ng tsaa at tinitigan si Mr. Cruz. Mr. Cruz, inimbestigahan mo na ang tunay na background ni Isabel, hindi ba? Opo. At nakakatakot po kung gaano katumpak ang inyong kutob. Ipinakita ni Mr. Cruz sa akin ang isang dokumento sa kanyang tablet. Sa sandaling makita ko iyon, isang huling hibla ng pasensya ang naputol sa loob ko. Sabi ko na nga ba, si Marco ay isang hangal na walang kaligtasan. Ang tunay na pagkatao ni Isabel ay hindi lang isang bagong empleyado o isang batang kerida. Ang kanyang paglapit kay Marco ay may malinaw na layunin at may kinalaman sa isang taong malalim na konektado sa aming nakaraan. At ngayon, sa isang convenience store sa Palawan, kung saan si Marco ay nasa bingit ng desperasyon, ang malupit na katotohanan iyon ay malapit nang sabihin mismo sa kanya ni Isabel, gabi sa Palawan. Sa gitna ng malamig na hangin, hingal kabalang tumakbo si Marco, papunta sa ATM ng isang convenience store sa labas ng hotel. Buwisit na Elena yon, hindi lang pala may in-account ko,
Pati ito pinakialaman niya. Nanginginig niyang isinuksok ang sunod-sunod na cash card sa makina at inilagay ang kanyang PIN. Ngunit sa bawat card, iisang mensahe lang ang lumalabas sa screen. Transaction cannot be processed. Insufficient funds. Hindi maaari. May 10 milyon dapat sa personal account ko para sa down payment ng kondo ni Isabel. Desperadong pinindot ni Marco ang balance inquiry button. Ngunit ang numerong lumalabas ay nananatiling 0.00. Naging blanko ang kanyang isipan at nanghina ang kanyang mga tuhod na halos matumba na siya. Paano nangyari to? Mangmang na babae lang si Elena. Imposibleng magawa niya ang ganitong komplikadong paglipat ng pondo sa loob lang ng isang araw. Nagbulong-bulong si Marco habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Ngunit kahit anong isip niya, wala siyang matandaan na pumirma ng anumang dokumento o nagbigay ng kanyang password. Teka, si Cruz, yung sekretaryo. Siya ang pumeke sa pirma ko o dinaya ako sa mga dokumento. Oo, kinasabwat siya ni Elena para sirain ako. Nagngangalit ang mga ngipin ni Marco. Kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Cruz. Ngunit bigla, isang malamig at mapanghamak na boses ang narinig niya. Anong ginagawa niyo, sir? Paglingon niya, nakita niya si Isabel na nakatayo sa harap ng automatic door ng convenience store, nakahalukip-kip. Ang ngiti sa kanyang mukha ay wala na, napalitan ng isang tingin na para bang nakatingin sa isang basura. Ay, Isabel. Hindi. Ito ay isang pansamantalang problema lang. Nagmamadaling tumayo si Marco at sinubukang magpaliwanag. Pansamantalang problema? Huwag mo akong patawanin. Wala nang laman ang mga account mo, di ba? Kanina pa kita pinapanood. Kahit anong card ang isuksok mo, wala pa rin. Tumawa si Isabel ng mapakla. Siguradong kinuha na lahat ng asawa mo. Yung asawa mong laging mong tinatawag na mangmang at tanga. Hoy! Ayusin mo ang pananalita mo. Pananalita? May karapatan ka pa bang magsalita ng ganyan sa lagay mo ngayon? Lumapit si Isabel, kasabay ng tunog ng kanyang takong, at hinawakan ang kwelyo ni Marco. Hoy, sir! Alam mo ba kung gaano ka ka-corny at kaawa-awa ngayon? Anong sinasabi mo, Isabel? Ako ang presidente ng ₱1 bilyong kumpanya. Kapag naayos na tong gusot na to, ₱1 bilyong kita? Hindi ba't lahat yon ay dahil lang sa asawa mo na nagtatrabaho sa likod ng lahat? Isa ka lang palamuti, isang walang kwentang matanda na pinalad na maupo sa pwesto ng presidente noong bumagsak ang asawa mo, di ba? Sa mga salitang iyon, natigilan si Marco na parang tinamaan ng kidlat. Paano nalaman ni Isabel iyon? Sa loob ng kumpanya, tanging si Cruz at ilang mga matatandang empleyado lang ang nakakaalam. Imposibleng malaman iyon ng isang bagong empleyadong tulad ni Isabel. Bakit mo alam yan? Bakit? Siyempre. Sa tingin mo ba, bakit ako nagtiyagang makipagplastikan sa isang nakakadiring matandang tulad mo at sumama pa sa Palawan? Dahil lahat ng ito ay utos ni Ma'am Elena, sabi ni Isabel, na may ngiti ng tagumpay. Ano? Tuluyang nag-freeze ang utak ni Marco. Utos ni Elena? Kasabwat siya ni Elena? Oo. Ako ay isang private investigator na inupahan ni Ma'am Elena. At saka, yung bag na binili mo gamit ang pera ng kumpanya, pati na ang plano ng bakasyong ito sa Palawan, lahat yon ay bitag na inihanda ni Ma'am Elena. Inilabas ni Isabel ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Marco. Ipinapakita doon ang isang video kung saan si Marco ay gumagawa ng file ng plano ng pagtatapon kay Elena, habang si Isabel ay lihim na kumukuha ng video mula sa kanyang likuran. Ang ebidensya ng plano mong palayasin ang asawa mo? Nakuha ko ng lahat. Pati na rin ang recording ng plano mong bilhan ako ng kondo? Gamit ang pera ng kumpanya? Lahat yan na ipadala na kay Ma'am Elena sa pamamagitan ni Mr. Cruz. Hindi totoo yan. Namutla si Marco at sinubukang agawin ang telepono ni Isabel. Ngunit mabilis siyang umiwas. Hindi kasinungalingan.
Yung taong minamaliit mong hindi nakatapos ng high school, 100 beses na mas matalino at mas nakakatakot kaysa sayo. Oh, ano na? Wala kang pera, di ba? Ayokong magbakasyon kasama ang isang pobre at walang kwentang matanda. Uuwi na ako. Teka, Isabel, paano ka uuwi? Bumili ka ng sarili mong ticket. Ciao! Huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Tumalikod si Isabel. Hila-hila ang kanyang maleta at mabilis na naglakad patungo sa sakayan ng taxi ng hotel. Naiwan si Marco sa gitna ng malamig na parking lot ng convenience store, nag-iisa. Ah, Elena! Ang sigaw ng desperasyon ni Marco ay umalingaw-ngaw sa gabi ng Palawan. Nawala na ang pera, babae, at posisyon. Ngunit para sa akin na nasa Maynila, ang tunay na parusa para sa kanya ay hindi pa tapos. Ang susunod kong hakbang ay ang tuluyang pagwasak sa kanyang pride bilang isang presidente. Sa harap mismo ng publiko, sa hotel lounge sa Maynila, tinitigan ko ang maikling mensahe mula kay Isabel na nasa tablet ni Mr. Cruz. Target secured and evidence delivered. Salamat sa iyong pagsisikap. I-transfer mo na kay Isabel ang bayad na napag-usapan. Masusunod po. Tumango si Mr. Cruz at may pinindot sa kanyang device. Si Isabel ay ang pinakamagaling na batang ahente sa ahensya ng investigasyon na malapit sa akin. 6 na buwan na ang nakalipas nang makita ko ang isang kahina-hinalang resibo ng alahas sa credit card statement ni Marco. Agad ko siyang ipinasok sa kumpanya bilang isang bagong empleyado. Alam kong kung gagampanan niya ang papel ng isang bata, maganda, at medyo malandi na babae, tiyak na mahuhulog sa bitag si Marco. Ang resulta ay mas malala pa sa inaasahan ko. Hindi lang niya ginamit ang pondo ng kumpanya, kundi nagplano pa siyang sirain ang aking pag-iisip at palayasin akong walang-wala. Isang malamig na pagtataksil na walang bahid ng pagmamahal sa asawang matagal niyang kasama. Ma'am Elena, kanina pa po tumatawag ng sunod-sunod si Sir sa aking cellphone. Pinatay ko na po muna. Tumawa ako ng malamig. Nagpapanik na siguro siya. Lahat ay inagaw ng asawang minamaliit niyang mangmang at hindi nakatapos ng high school. Pero iniisip pa rin siguro niyang presidente pa rin siya. Opo. Ngunit maglalaho rin po iyon bukas ng umaga. Inubos ko ang natitirang tsaa at tumayo. Sige, gawin na natin ang huling hakbang. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting bukas ng umaga. Opo. Nakausap ko na po ang lahat ng board members. Naibahagi ko na rin po sa kanila ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Sir. Kinabukasan ng umaga, pagpasok ko sa conference room ng kumpanya, naroon na ang lahat ng board members. Sila ang mga kasama ko mula pa noong itinatayo ko ang kumpanya at matagal na silang nasasaktan sa diktador na pamamahala ni Marco at sa kanyang masamang pagtrato sa akin. Ma'am Elena, buti po at nagdesisyon na kayo, sabi ng Senior Vice President sa bayuko ng malalim. Dahil po sa aming kapabayaan, matagal po kayong nagdusa. Pasensya na po at hindi namin napigilan ang kalabisan ni Sir. Hindi. Ako ang may kasalanan dahil kinunsinti ko siya. Ngayon, tatapusin na natin ang lahat. Umupo ako sa pangunahing upuan at sinuri naming lahat ang mga dokumentong ipinapakita ni Mr. Cruz sa projector. Ang pagnanakaw ni Marco, mga pekeng transaksyon, mga itinatagong libro. Dahil sa mga hindi matatawarang ebidensya, natulala ang mga board members sa galit at pagkadismaya. Ito po ang kabuuan ng katiwalian ni President Marco Reyes pagtatapos ni Mr. Cruz. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa conference room. Hindi natin maaaring palampasin ang ganitong kalaking pagtataksil. Iminumungkahi ko na agad siyang patalsikin bilang presidente at ibalik si Ma'am Elena Santos bilang ating presidente at CEO. Sabi ng Senior Vice President, lahat ay sumang-ayon. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Mr. Cruz. Tiningnan niya ang screen at bumulong sa akin. Ma'am Elena,
Si Sir po, ay loudspeaker mo. Nang sagutin ni Mr. Cruz ang tawag, umalingaw-ngaw sa conference room ang desperadong sigaw ni Marco. Si Cruz, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Isang gabi na akong nandito sa airport sa Palawan. Barya na lang ang laman ng wallet ko. Hindi ako makabili ng ticket. Iniwan din ako ni Isabel. Pakiusap. I-unfreeze mo ang account ko. Wala na ang kayabangan niya kahapon. Ngayon ay halos umiiyak na siya. Lumapit ako sa mikropono at nagsalita ng mahinahon. Napakakaawa mo naman, Marco. Elena, nandyan ka? Oo. Katatapos lang ng emergency board meeting. Simula ngayon. Hindi ka na presidente. Ano? Sinisante? Ako ang presidente ng ₱1 bilyon kumpanya. Hindi ako maaaring tanggalin ng isang babaeng hindi nakatapos ng high school na tulad mo. Iyan na naman ba ang sinasabi mo? Tumawa ako ng mapakla at ibinigay ang aking huling hatol. Naging presidente ka lang dahil ipinagkatiwala ko sa iyo ang posisyon. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa pera ng kumpanya at pagtatangka mong lokohin ako ay kumpleto na. Kung ayaw mong isuplong kita sa pulis, pirmahan mo ngayon din ang divorce papers. At ang kasunduang isinusuko mo ang lahat ng iyong shares. Huwag mo akong lokohin. Kumpanya ko to. Ako ang nagpalaki nito. Nagpalaki. Nakisakay ka lang sa sistemang ginawa ko at sa mga koneksyon na ako ang naghirap. Sige, kung ayaw mong pumirma, ibubunyag ko sa media at sa pulis ang lahat ng ebidensya ng iyong katiwalian. Siyempre, pati na rin sa mga kamag-anak mo. Narinig ko ang paghinto ng paghinga ni Marco sa kabilang linya. Kapag nalaman ito ng media at ng kanyang mga kamag-anak, tuluyan nang masisira ang kanyang pride at mawawala siya sa lipunan. Anong pipiliin mo? Maglalakad ka mula Palawan pabalik ng Maynila? O pipirma ka ng maayos at sasakay sa murang eroplanong inihanda ko para sa'yo? Nang bigyan ko siya ng malamig na pagpipilian, humikbi muna si Marco bago sumagot sa isang boses na parang iyak ng pusa. Pipirma ako. Kaya, bigyan mo ako ng ticket pa uwi. Mr. Cruz, ipadala mo sa kanya ang link para sa electronic signature. Kapag nakumpirma na ang pirma, i-book mo siya sa pinakamurang flight. Masusunod po. Nang matapos ang tawag, isang hangin ng kaluwagan ang dumaloy sa conference room. Ngayon, ang aking kumpanya at yaman ay tuluyan ng protektado. Ngunit hindi ko pa siya pinapatawad. Pagbalik niya sa Maynila, isang mas malaking impyerno pa ang naghihintay sa kanya. Dahil ang pinakamalaking sikretong itinatago niya sa akin ay hindi lamang tungkol kay Isabel. Hapon ng araw na iyon, sa isang sulok ng Puerto Princesa International Airport, nakaupo si Marco na may kaawa-awang anyo. Hindi siya nakatulog buong gabi, gusot-gusot ang kanyang mamahaling suit, at magulo ang kanyang buhok. Nanginginig sa lamig. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono kung saan nakasulat ang electronic signature complete. Buwisit na Elena yon. Kinuha niya lahat sa akin. Ang tanging hawak niya ay isang barcode para sa boarding pass ng isang LCC low-cost carrier na ipinadala ni Mr. Cruz. Para sa kanya, na sanay sa first class at business class, ito ay isang matinding kahihiyan. At saka, gabi pa ang lipad ng eroplano, kaya kailangan niyang maghintay ng ilang oras sa bench ng airport. Barya na lang ang laman ng kanyang wallet, kaya kahit isang mainit na kape, ay pinag-iisipan pa niyang bilhin. Hintayin mo ako, Elena. Pagbalik ko sa Maynila, idedemanda kita ng libel. Ako ang nagpalaki sa kumpanyang iyon. Dahil sa mga koneksyon ko at galing sa sales kaya lumaki ng ganoon. Kumakapit pa rin siya sa ilusyon ng kanyang sariling galing. Ngunit ang ilusyong iyon ay madudurog sa sandaling tumapak siya sa Maynila. Gabi sa Naya. Pagod na naglakad si Marco palabas ng arrival lobby. Ang naghihintay sa kanya ay ako, si Mr. Cruz, at dalawang hindi pamilyar na lalaking naka-Amerikana. Elena! Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong gawin ito sa akin. Nang makita ako ni Marco, sumugod siya na may nag-aapoy na mga mata.
Nagulat ang mga tao sa paligid, ngunit wala siyang pakialam. Inagaw mo ang kumpanya ko. Ni-freeze mo ang mga account ko. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Akala mo ba mapapatawad kita sa pagsuway mo sa akin, ikaw na hindi nakatapos ng high school? Nang subukan niyang hawakan ang aking kwelyo, humarang ang dalawang lalaking kasama ko at tinabig ang kanyang kamay. Sino kayo? Mr. Marco Reyes, tama po ba? Tanong ng isang lalaki sa malamig na boses, sabay pakita ng kanyang police badge. Mula po kami sa PNP-CIDG. Hinihiling po namin na sumama kayo sa presinto dahil sa kasong embezzlement at fraud. Pulis? Agad na nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Anong sinasabi ninyo? Sinong nagnakaw? Elena, ikaw ang nagsuplong sa akin? Sabi mo palalampasin mo kapag pumirma ako sa divorce papers. Galit na sigaw ni Marco. Ako mismo ang nagsumite ng USB na may ebidensya sa pulis. Ngunit hindi lang ako ang nag-akusa sa'yo. Mahinahon kong sabi. Anong ibig mong sabihin? Si Attorney Garcia, ang dati mong abogado. Inamin na rin niya ang kanyang pakikipagsabuatan sa'yo sa pagmamanipula ng mga libro ng account dahil sa takot na mawalan ng lisensya. Ikaw ang kanyang idiniin. Si Garcia. Lumapit si Mr. Cruz at idinagdag ang isa pang malamig na katotohanan. Sir, ang kondo na binabalak ninyong bilhin para kay Isabel gamit ang pera ng kumpanya. Ang nagbebenta po ng property na iyon ay konektado sa dummy company na ginamit ninyo noon para sa mga peking transaksyon. Nalaman po ni Ma'am Elena ang daloy ng pera ng dummy company na iyon. Sir, hindi lang po kayo nagnakaw sa kumpanya, kundi pinaghihinalaan din po kayong may koneksyon sa mga sindikato. Nanghina ang mga tuhod ni Marco. At napaluhod siya. Ang pride na sumusuporta sa kanya, ang titulong presidente, at ang pagiging mayaman ay tuluyan ng gumuho. Hindi ko sinasadyang bla. Gumamit lang ako ng kaunting pera ng kumpanya. Pera ko rin naman yon. Bakit ako aarestuhin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang perang iyon ay hindi mo pinaghirapan. Iyon ay perang pinaghirapan ng aking kumpanya at ng aking mga empleyado. Isa ka lang parasito, isang magnanakaw. Nang sabihin ko iyon, tinakpan ni Marco ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Dalhin na yan! Sigaw ng isang detective. Hinawakan ang dalawang braso ni Marco. Wag! Pakiusap! Elena, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko kaya nang wala ka. Pakiusap, wag lang pulis. Umalingaw-ngaw sa lobby ng NAIA ang kaawa-awang pagsusumamo ni Marco. Ang mayabang na lalaking minsan ay tinawag akong mangmang na hindi nakatapos ng high school at nakipagtalik sa isang batang babae sa Palawan ay nagpakita ng kanyang kaawa-awang katapusan. Ngunit hindi ako natinag. Wala kang karapatang humingi ng tulong sa akin. Sa loob ng malamig na selda, pag-isipan mo ang bigat ng iyong kasalanan. Habang kinaladkad siya ng mga pulis, tahimik ko lang siyang pinanood. Tapos na po ang lahat, Ma'am Elena, sabi ni Mr. Cruz, sabay yuko. Oo, salamat Mr. Cruz. Hindi ko ito magagawa ng ganito kaperpekto kung wala ka. Walang anuman po. Gagawin ko po ang lahat para protektahan ang kumpanyang itinatag ninyo. At saka, mula bukas, kailangan na po ninyong mamuno muli bilang President Elena Santos. Ngumiti ako. Sa salamin ng bintana ng airport, nakita ko ang aking refleksyon. Wala na ang anino ng isang walang magawang may bahay na tinitiis lang ang pang-aapi ng kanyang asawa. Ang naroon ay ang mukha ni Elena Santos, isang babaeng buong tapang na humubog ng kanyang sariling buhay at pinrotektahan ang kanyang minamahal na kumpanya at mga kasamahan. Kinabukasan ng umaga sa conference room ng kumpanya, muli akong umupo sa silya ng presidente at inihayag ang bagong pamunuan sa mga opisyal at empleyado. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Marco ay kumalat na sa buong kumpanya at lahat ay masayang tinanggap ang aking pagbabalik. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat sa idinulot kong pag-aalala. Mula ngayon,
Ako na muli ang mamumuno para ibangon ang kumpanyang ito. Ang lahat ng pinsalang iniwan ni Marco ay ako ang aayos. Ang aking mga salita ay sinalubong ng malakas na palakpakan. Ngumiti si Mr. Cruz ng may kaluwagan at ang Senior Vice President ay naiyak habang yumuyuko. Ang mga sumunod na araw, matapos akong bumalik bilang presidente, ay napakaabala. Ang pag-aayos sa mga pondong ninakaw ni Marco, paghingi ng tawad sa mga kliyente, at pakikipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Ngunit ang abalang ito ay hindi naging pasakit para sa akin. Sa halip, ang pakiramdam na bumalik ako sa aking nararapat na lugar at pinoprotektahan ang kumpanya kasama ang mga mapagkakatiwalaang kasamahan ay nagbigay sa akin ng lakas. Isang hapon, habang nag-aaproba ako ng mga dokumento sa aking opisina, pumasok si Mr. Cruz na may seryosong mukha. Ma'am, may tawag po mula sa pulisya. Umuusad na po ang investigasyon kay Marco, ngunit may iginigiit daw po siyang isang bagay at matigas na itinatanggi ang mga paratang. Isang bagay? Opo. Sinasabi po niya na lahat ng pondong ninakaw ay utos daw po ninyo. Siya raw po ay isang tau-tauhan lamang. At ang paggawa ng mga pekeng libro at transaksyon ay lahat bitag na inihanda ninyo. Napabuntong hininga ako. Napakawalang hiya talaga ng lalaking ito para maiwasan ang kulungan. Handa siyang pagbintangan ako. Kahit na nagdududa ang mga pulis sa kanyang testimonya, nais pa rin po nilang hingin ang inyong panig. Walang problema. Kahit anong kasinungalingan ang sabihin niya, lahat ng ebidensya ay nasa atin. Sa katunayan, habang lalo siyang nagsisikap na magsinungaling, lalo lang niyang hinihigpitan ang sariling bitag. Kalmado kong sinabi at sumang-ayon sa hiling ng pulisya. Hapon ng araw na iyon, nasa interrogation room ako ng istasyon ng pulis. Sa tapat ko, ang detective na umaresto kay Marco sa NAIA ay nakatingin sa akin ng may seryosong mukha. Miss Santos, diretsahan ko na pong itatanong. Ang inyong dating asawa, si Marco Reyes, ay iginigiit na ang paggamit niya sa pondo ng kumpanya at paglilipat sa mga dummy company ay utos ninyo. Totoo po ba ito? Umiling ako at inilagay sa mesa ang makapal na folder na dala ko. Detective, pakitingnan po ang folder na ito. Narito ang mga talaan ng mga pekeng transaksyon na ginawa niya ng lingid sa aking kaalaman. Ang mga kahina-hinalang paglilipat ng pera kay Isabel at ang data ng plano ng pagtatapon kay Elena na ginawa niya para paalisin ako sa kumpanya. Kung sasabihin niyang, inutos ko ang mga planong ito, hindi po ba't napaka-imposible? Binuklat ng detective ang folder at nanlaki ang kanyang mga mata. Oo nga, imposibleng iutos mo ang isang plano para patalsikin ang sarili mo. Tama po. At saka, inakala niyang mangmang akong babae na hindi nakatapos ng high school, kaya hindi ko kayang gawin ang ganitong komplikadong operasyon sa pananalapi. Kaya naging kampante siyang hindi ko malalaman at ginawa niya ang lahat ng gusto niya sa pera ng kumpanya. Naglabas pa ako ng isa pang mapagpasyang ebidensya. Ito ay isang kopya ng email exchange nila ng kanyang abogadong si Garcia. Malinaw na nakasulat doon ang utos ni Marco kay Garcia na, siguraduhin mong hindi malalaman ni Elena ang pagmamanipula sa mga libro. Kung makikita ninyo ito, malinaw na siya ang utak at ako ang biktima. Ang kanyang testimonya na inutusan ko siyang magnakaw ay isang ganap na kasinungalingan. Tumango ng malalim ang detective at maingat na inilagay ang folder sa kanyang bag. Naiintindihan ko, Miss Santos. Salamat sa inyong kooperasyon. Dahil dito, wala nang kawala si Mr. Reyes. Haharapin niya ang mapait na katotohanan. Salamat po. Umalis ako sa istasyon ng pulis at sumakay sa sasakyang naghihintay na minamaneho ni Mr. Cruz. Salamat sa inyong pagod, ma'am. Tapos na talaga si Marco. Oo. Kahit anong kasinungalingan ang sabihin niya, hindi mababago ang katotohanan. Ngunit alam mo, Mr. Cruz, sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana,
Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang makulong o mapatalsik sa kumpanya. Ang tunay niyang kinatatakutan ay ang pagkadurog ng kanyang imahe at pride sa harap ng publiko. Hindi pa alam ni Marco ang huling hakbang ko para tuluyan siyang sirain. Ang balita ng kanyang pag-aresto ay lalabas bukas at ang kanyang imahe bilang isang magaling na negosyante ay mabubunyag bilang isang kasinungalingan. Ang mayabang na lalaking minamaliit ako at nagkukunwaring isang elite ay mabubunyag ang lahat ng baho dahil sa taong pinakaminamaliit niya. Iyon ang aking pinakamalaking paghihiganti. Kinabukasan ng umaga, isang balita ang naging sentro ng lahat ng morning shows sa Pilipinas. It Consultancy President Marco Reyes, arestado dahil sa fraud at embezzlement. Sangkot din umano sa organized crime. Sa screen ng TV, paulit-ulit na ipinapakita ang imahe ni Marco na nakayuko sa loob ng police car. Pinatay ko ang TV sa aking opisina at umupo ng malalim sa sofa. Ang mga social media at news comment sections ay puno ng masasakit na salita mula sa mga dating humahanga sa kanya. Hindi pala presidente, magnanakaw pala. Kung makapanglait sa asawa niyang high school dropout, siya pala ang kriminal. Tama lang na bumalik si Ma'am Elena Santos. Palamuti lang pala ang lalaking yon. Ang kinatatakutan ni Marco, ang pangungutya ng publiko, ay naging isang malupit na katotohanan. Biglang may kumatok sa pinto at pumasok si Mr. Cruz na may seryosong mukha. Ma'am, may bisita po kayo. Pamilya ni Marco? Hindi po. Ang ina po ni Marco. Matagal na po siyang nasa probinsya, pero lumuwas daw po ng Maynila nang makita ang balita. Nagulat ako. Sabi ni Marco, matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Sige, pakausapin natin. Ilang minuto ang lumipas. Isang matandang babae na simple ang damit ngunit halatang pagod ang pumasok sa kwarto. Nang makita niya ako, yumuko siya ng malalim. Ma'am Elena, ang anak ko, si Marco. Patawarin niyo po siya. Ginang, akala ko po ay pinalabas po ng anak ko na wala na siyang magulang para magmukha siyang kagalang-galang na presidente. Binaliwala niya ang lahat ng tawag ko. Umiiyak niyang ikinuwento ang baluktot na pagkatao ni Marco mula pagkabata. Mahilig daw talaga itong magyabang at mangmaliit ng iba para lang patunayan ang sarili. Nang itayo niya ang kumpanya, narinig ko po na ginamit niya ang talento ninyo at pinalabas na sarili niyang galing. Hindi ko po maisip ang hirap na pinagdaanan ninyo. Tahimik lang akong nakinig. Ngayon ko lang naintindihan na ang ugat ng kayabangan ni Marco ay ang kanyang sariling kahinaan at malalim na insecurity. Ginang, hindi po biro ang kasalanang ginawa niya. Ngunit siguro, ang kailangan niya ngayon ay ang mga salita mula sa isang pamilyang tulad ninyo. Ngunit umiling siya. Hindi po. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan ayon sa batas. Bilang isang ina, hindi ko siya kukonsintihin. Humanga ako sa kanyang katatagan. Ang lakas ng isang ina na handang itakwil ang anak para sa tama. Iyon ang lakas na hindi kailanman magkakaroon si Marco. Pagkaalis ng kanyang ina, nagsalita si Mr. Cruz. Ma'am, may isa pa po akong ulat tungkol kay Marco. Sa investigasyon daw po, tuluyan na siyang nasiraan ng bait at kung ano-ano na ang sinasabi. Anong sinasabi? Minsan daw po ay sumisigaw siya ng, "Ako ang presidente. Sino kayo sa akala ninyo?" Tapos bigla na lang daw pong iiyak ng Elena, "Patawarin mo ako. Kailangan ko ng pera." Nasa isang state na po siya na kailangan na ng special attention sa loob. Tumingin ako sa labas. Ang pride na pinakamamahal niya ay gumuho at nawala na rin ang kanyang katinuan. Ang impyerno para sa kanya ay hindi ang kulungan, kundi ang kawalan na idinulot ng kanyang sariling kayabangan. Pakisabi sa kanya, Mr. Cruz, kahit anong sabihin niya, hinding-hindi ko na siya haharapin. Pagkaalis ni Mr. Cruz, kinuha ko ang isang dokumento. Ito ang huling kontrata para sa tuluyang pagbili ko sa dating kumpanya ni Marco at pagsisimula nito muli sa ilalim ng bagong pangalan. Paalam Marco,
tapos na ang pagpapanggap mong presidente. Sa sandaling pumirma ako, ang huling hatol ng paghihiwalay mula sa asawang minsan niyang tinapon na parang basura ay darating na kay Marco. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam na kahit naaresto na siya, may mga alagad pa siyang naiwan sa kumpanya na naghahanda ng kanilang huling atake. Ma'am, delikado po. Pumasok si Mr. Cruz na namumutla sa aking opisina, ilang araw matapos maaresto si Marco. Itinaas ko ang aking tingin mula sa mga papeles. Anong nangyari, Mr. Cruz? Si Mr. Ramos po, ang head ng sales department, at ilang mga tauhan na malapit kay Marco ay lihim na naghahanda para sa isang company split-off. Split-off? Hindi ako makapaniwala. Opo. Nang malaman nilang naaresto si Marco, inakala nilang malapit ng malugi ang kumpanya o tuluyan ninyong bubuwagin. Kaya plinano nilang nakawin ang listahan ng mga mahahalagang kliyente at ang source code ng ating system para magtayo ng sarili nilang kumpanya at tumakas. Isang malamig na galit ang umakyat sa aking dibdib. Akala ko natanggal ko na ang cancer, pero may mga natira pa palang ugat. Si Ramos, akala ko ay mapagkakatiwalaan ko siya. Pare-pareho lang po sila ni Marco. Akala nila, sila ang nagpapatakbo ng kumpanya at inaari ang mga pinaghirapan ninyo. Tumayo ako at kinuha ang aking coat. Mr. Cruz, kunin mo lahat ng ebidensya laban sa kanila at alisin mo ang access ng lahat sa server maliban sa account ko. Opo. Ngunit plano po nilang kunin ang data bukas at mag-resign. Kung ganoon, bibigyan natin sila ng pinakamagandang regalo. Susugurin natin sila. Ngumisi ako. Ang source code na ninanakaw nila ay isang peking bersyon na sinadya kong baguhin noong isang linggo na may security hole. Kung gagamitin nila ito, tiyak na magka-crash ang kanilang system at haharap sila sa mga demanda mula sa mga kliyente. Kinabukasan ng hating gabi, pumasok ng patago sa opisina sina Ramos at ang kanyang mga kasamahan. Habang ninanakaw ang mga file, kampante silang nag-a-upload ng data. Ha! Tapos na rin. Ang yaman na pinaghirapan ni Elena. Sa atin na rin sa wakas. Akala ko katapusan na natin noong naaresto si Marco, pero dahil dito, kikita na tayo ng malaki sa bagong kumpanya. Hambog kasi, yung babaeng yon kahit hindi nakatapos ng high school. Sa pamamagitan ng hidden camera sa conference room, pinapanood ko ang kanilang pag-uusap at hindi ko maiwasang matawa. Mga hangal. Hindi nila alam na sarili nilang libingan ang kanilang hinuhukay. Sa tabi ko, malamig din ang ekspresyon ni Mr. Cruz. Nang matapos nilang kopyahin ang lahat at masayang umalis, pinindot ko ang isang button sa aking telepono. Agad na activate ang tracking program na itinanim ko sa data at automatikong nag-shutdown ang kanilang server. Bukod pa rito, ang data na kanilang ninakaw ay automatikong nagpadala ng alert sa lahat ng kliyente tungkol sa data breach. Ha? Bakit ayaw gumana ng computer? Teka, ano to? Sunod-sunod ang tawag ng mga kliyente. Nagpanik sila at nagsisigawan. Kalmado akong nakaupo sa aking silya. Nakatingin sa kanila. Alam na ng buong mundo at ng pulisya ang kanilang ginawa. Pagnanakaw, fraud, at data breach. Isang landas patungo sa kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Mr. Cruz, tumawag ka na sa pulis at ipaalam mo sa lahat ng ating mga partner sa industriya ang kanilang ginawa. Siguraduhin mong hindi na sila makakahanap ng trabaho. Masusunod po, ma'am. Ang galing po talaga ng inyong plano. Tumingin ako sa labas. Sa wakas, malilinis ko na ang lahat ng bakas ni Marco sa kumpanya, ngunit biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa detective sa kaso ni Marco, Miss Santos. Tungkol po kay Mr. Reyes. Nagsimula po siyang magbigay ng isang testimonya na maaaring magbago ng tuluyan sa inyong buhay. Sinasabi po niya, hindi ako ang nag-take over ng kumpanya. Lahat ay plano ni Elena para sirain ako. Mula sa simula, tau-tauhan niya lang ako. Hindi ito simpleng pagtanggi. Ito ang huli
at pinakamalaking atake ni Marco, kung saan ginagamit niya ang pulisya para idamay ako. Pagkababa ko ng tawag, matagal akong nakatitig sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay malamig at maganda pa rin, ngunit sa loob ko, isang madilim na galit ang kumukulo. Marco, hanggang kailan ka lalaban? Para lang protektahan ang sarili mo. Handa mong hilahin pababa sa putik ang taong sumuporta sa'yo. Ma'am, paano po natin haharapin ang pulisya? Nag-aalalang tanong ni Mr. Cruz. Ang sinasabi ni Marco ay isang malaking kasinungalingan. Alam ko, Mr. Cruz. Ngunit nababahala ako sa nilalaman ng sinasabi niya sa pulis. Sinasabi niyang pinaupo ko siya bilang presidente para manipulahin sa likod at kumita ng malaki. Kung makakabuo siya ng isang magandang kwento para palabasin akong mastermind, maaaring makinig ang pulisya. Kuyom ang aking mga kamao. Kahit gaano kawalang kwenta si Marco, mayroon pa rin siyang talino sa panloloko. Kung itutuloy niya ito, muling malalagay sa alanganin ang kumpanya. Biglang tumunog ang intercom mula sa reception. Ma'am, may 2 pulis po na gustong kumausap sa inyo. Emergency daw po. Heto na! Huminga ako ng malalim at tumayo sa pintuan. 2 detective na mas mukhang seryoso kaysa sa dati ang nakatayo. Miss Santos, base po sa isang mahalagang testimonya mula kay Mr. Reyes, mayroon po kaming search warrant para sa inyong kumpanya. Search warrant? Nanatili akong kalmado. Ngunit si Mr. Cruz ay nag-react. Teka lang po. Ang sinasabi ni Marco ay gawa-gawa lang dahil sa galit. Malalaman po natin yan pagkatapos ng investigasyon. Pakiusap? Makipagtulungan po kayo. Pumasok ang mga detective sa opisina at nagbulungan ang mga empleyado. Kalmado kong sinabi, sige, gawin ninyo ang inyong trabaho. Wala kaming itinatago. Binuksan nila ang vault, kinuha ang mga computer, at kinumpiska ang lahat ng ebidensyang naipon namin. Ilang oras ang lumipas at umalis na ang mga detective. Sa tahimik na opisina, napaupo ako sa aking silya. Ma'am, paano po kung pakialaman nila ang ating data? Desperadong tanong ni Mr. Cruz. Huwag kang mag-alala. Manalig tayo. Ang katotohanan ang mananaig. Ilang araw ang lumipas. Ipinatawag ako sa istasyon ng pulis. Isang direktang komprontasyon para alamin ang katotohanan sa testimonya ni Marco. Pumasok ako sa interrogation room at nakita ang pagod at miserable na anyo ni Marco sa likod ng salamin. Nang makita niya ako, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oh, Elena, dumating ka rin pala. Sa harap ng detective, nagsimula siyang magkwento na para bang ako ang kontrabida. Si Elena. Ginamit niya ako. Habang pinalalaki ko ang kumpanya, siya ang nag-uutos sa likod. Ang pirma ko, lahat, yon, peke. Hindi ko siya kayang suwayin. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Si Mr. Cruz. Ma'am, may nahanap po akong ebidensya na magpapabagsak sa sinasabi ni Marco. Ang personal na diary niya na naiwan sa kumpanya. Diary. Ipinadala ni Mr. Cruz ang litrato ng diary. Nakasulat doon sa pangit na sulat kamay ni Marco. Nagnakaw na naman ako sa kumpanya ngayon nang hindi alam ni Elena. Ako ang presidente. Ako ang hari ng kumpanyang ito. Si Elena, isa lang siyang babaeng hindi nakatapos ng high school, habang buhay siyang magiging tau-tauhan ko. Ipinakita ko ang screen ng cellphone sa detective at sa salamin kung saan nakikita ni Marco. Marco, ang sarili mong diary ang nagpapatunay sa lahat ng kasinungalingan mo. Ang mukha ni Marco ay naging kulay abo dahil sa takot. Ang katahimikan sa loob ng interrogation room ay tila isang vacuum. Nakatitig si Marco sa screen ng aking cellphone at ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ano yan? Hindi ako ang nagsulat niyan! Sigaw ni Marco, sabay hampas sa mesa. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng bigat, isang kaawa-awang tahol na lang ng isang talunang aso.
Humarap ako sa detective at nagsalita. Detective, ito po ang kanyang personal na diary. Nakasulat po dito ng detalyado kung paano niya ako niloko at ginamit ang pera ng kumpanya. Pati na ang plano niyang palayasin ako at angkinin ang lahat. Lahat po ay nasa sarili niyang sulat kamay. Tinitigan ng detective ang data sa cellphone at pagkatapos ay tiningnan si Marco ng masama. Mr. Reyes, sulat kamay ninyo po ito, hindi ba? Hindi na kayo makakatakas. Nawala ang lahat ng lakas sa katawan ni Marco. Ang pinakakinatatakutan niya ang sarili niyang kayabangan. Na naging ebidensya laban sa kanya ay nagkatotoo. Ang pagkatao niyang pinakakinasusuklaman, ang pagiging isang walang kwentang lalaki. Hindi. Memo lang yan. Ako ang presidente. Tumayo si Marco at sinuntok ang pader. Ngunit pinaupo siya ng mga detective at pinusasan. Ang maskara niya bilang presidente ay tuluyan ng nadurog. Miss Santos, salamat po sa inyong kooperasyon. Ang inyong kawalang sala ay napatunayan na ng diary na ito. Yumuko ako at lumabas ng kwarto. Paglabas ko, nawala ang lahat ng tensyon at halos matumba ako. Ngunit narinig ko ang masayang boses ni Mr. Cruz. Ma'am, paglingon ko. Tumatakbo si Mr. Cruz. Dala ang kanyang tablet. Tapos na po. Kumalat na sa media ang testimonya ni Marco at ang nilalaman ng diary. Ang tingin na po sa kanya ng publiko ay hindi na isang presidente, kundi isang duwag at walang kwentang kriminal. Binuksan ko ang aking cellphone. Sa social media, trending ang mga salitang ang tunay na Marco Reyes at ang nagpanggap na presidente. Buti nga sa kanya, bulong ko. Habang minamaliit niya ako, siya mismo ang nagtapon ng kanyang buhay sa basurahan. Pauwi. Habang nakatingin sa labas, nakita ko ang isang maliit na bagay na minsan ay itinapon ni Marco dahil hindi raw bagay sa akin. Isang murang relo na binili ko sa unang sahod ko mula sa machine shop. Basurang relo, sabi niya noon. Ngunit para sa akin ngayon, napakahalaga nito. Ito ang simbolo ng aking pagsisikap at dangal. Mr. Cruz. Bukas, magdiwang tayo kasama ang lahat sa kumpanya bilang isang tunay na bagong simula. Masusunod po, ma'am, at gumaan ang aking pakiramdam. Ibinaba ko na ang pabigat na si Marco at sinimulan ko na ang tunay kong buhay habang siya ay umiiyak sa pagsisisi sa malamig na selda. Ako naman ay humahakbang patungo sa isang bagong kinabukasan. Ngunit may huling kabanata pa ang kwento. Tungkol ito sa isang kakaibang regalo na iniwan sa akin ni Marco. 6 na buwan ang lumipas. Ang kumpanya ay umunlad ng higit pa sa inaasahan. Bumalik ako sa pamumuno at ang dating malamig na kapaligiran ay naging isang pamilya. Isang araw, isang sobre ang dumating sa reception. Galing kay Marco Reyes. Mula sa kulungan. Nanginginig kong binuksan ito. Sa loob, may isang liham at isang maliit na susi. Elena, ngayong wala na akong lahat? Dito sa loob ng malamig na pader, ngayon ko lang naintindihan kung gaano ka kadakila at kung gaano ako kaliit na tao. Ang mga araw na plinano kong paalisin ka, ang siyang pinakamalaking impyerno para sa akin ngayon. Ang susi na kasama nito ay para sa lugar na mahalaga sa'yo. Hindi ko kayang agawin iyon sa'yo. O mas tamang sabihin, takot akong galawin iyon. Alam kong kaya mong magsimula ulit mula doon. Kalimutan mo na ako. O mas mabuti, wag mo akong kalimutan. Gawin mong aral ang isang hangal na tulad ko. Patawad sa lahat. Pagkabasa ng sulat, pumikit ako. Sa papel, naamoy ko ang halumigmig ng kulungan at ang bakas ng kanyang mga luha ng pagsisisi. Yung lugar na iyon, hawak ang susi, nagpunta kami ni Mr. Cruz sa dating maliit na machine shop ng aking ama sa probinsya, ang lugar na minsan ko nang binalak bitawan, ngunit mahigpit kong tinanggihan si Marco nang gusto niya itong ibenta. Binuksan ko ang kinakalawang na pinto. Sa loob, ang mga lumang makina
na puno ng alaala namin ng aking ama ay tahimik na nakatayo. Dito, hinawakan ko ang isang makina. Naalala ko ang lahat. Ang mga araw na nagtrabaho ako ng puno ng grasa. Ang ngiti ng aking ama. Ma'am, ito po pala. Gulat na sabi ni Mr. Cruz. Dito ang aking pinagmulan. Ang lahat ng aking kaalaman, lahat ng aking tapang, ay nahubog sa maliit na paggawaang ito. Nakita ko ang isang lumang litrato namin ng aking ama. Sa likod, nakasulat, Elena, anak, mamuhay ka ng tapat sa iyong sarili. Huwag mong hayaang agawin ng sino man ang iyong buhay. Naluha ako. Ang huling ibinigay sa akin ni Marco ay hindi isang susi sa kanyang tuluyang pagkawala sa aking buhay. Doon ko lang natagpuan muli ang aking tunay na sarili. Mr. Cruz, gawin nating training center para sa mga batang engineer ang lugar na ito. High school graduate man o hindi, basta may talento. Dito sila magsisimula. Napakagandang ideya po niyan, ma'am. Tumingin ako sa langit. Habang buhay na pagbabayaran ni Marco ang kanyang mga kasalanan. Ngunit ako, iba. Gagamitin ko ang sakit ng nakaraan para bumuo ng kinabukasan. Ibinulsa ko ang susi at huminga ng malalim. Ang naghihintay na lang ay ang buhay na gusto ko, ang buhay na para sa akin. Sinubukan ng aking asawa na tumakas kasama ang kanyang kerida at iwanan ako. Ngunit ang tinangka niyang iwanan ay hindi lang isang asawa. Ito ay ang kanyang sariling kinabukasan. Nang hindi lumilingon, naglakad ako patungo sa isang labasan na puno ng liwanag. Ang kwento ni Elena Santos ay dito palang tunay na nagsisimula.